walking with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita nyo naman dito ang aking Christmas tree. Diba kumukuti-kutitap, bumubusi-busilak, ganyan talaga ang mga bumbilya, charot. So yun, so pasensya na hindi talaga ako marunong kumanta. Isa yan sa mga problema ko sa buhay, ang pag-awit. Pero actually, hindi ko siya pinoprobleme. So, paano mo na lang yan tatanggapin, yung ganda ng boses ko. Pero, may iba akong awit na ginagawa na talaga namang nagugustuhan ng iba. Charot! So, yan. Ay, nako, kamusta naman ang araw ninyo? Kung ako naman ang tatanungin ninyo, syempre na-stress ako doon sa meeting namin na ano ba to para sa Christmas presentation kasi nga yung leader namin naghihinarte at paimportante. So nakatikim siya sa akin ng award kaninang umaga ng bonggang-bongga na kinagulat nilang lahat. Kasi naman sila kasi pangingiti-ngiti sila dun sa tao pero alam mo yon at behind pinagchichismisan naman nila. Ako, no. So, kausapin mo siya ng bonggang-bongga nang marinig niya sa'yo kung ano yung mga hindi niya pa naririnig sa buhay nila. Sabihin na nilang napaka-straight ko, wala akong pakialam, charot. Paano naman kasi, pinagbigyan mo nung una, pinagbigyan mo ng pangalawa, tapos ang mga rason sa'yo, may sakit siya, or busy siya, parang ikaw lang ang busy. Diba? Kami pwedeng mag-adjust, ikaw hindi. So, dapat mag-adjust din siya kasi leader siya. Ganon. So, nakatikim siya sa akin ng award ng bonggang-bongga. Pero hindi ko kinatuwa yun kasi syempre, parang alam mo yun, napaka-rude ng pag-uugali ko doon sa part na yun. Pero, minsan kasi kailangan mo maging rude doon sa tao para maintindihan niya na hindi mo gusto ang ginagawa niya. Para ma-adjust niya ng bonggang-bongga. Ganon. Parang basher lang. Charot. At eto na nga, just speaking of basher. So, kanina may bagong announcement na naman ang Miss Universe na kinagulat natin dahil ayun nga, nanalo tayo ng Best in Evening Gown. O di ba bongga, nung nakaraang linggo, nanalo tayo ng Best National Costume. Ngayon naman, Evening Gown. Baka sa susunod, swimsuit na. Charot. So, yan. So, actually, naabangan ko yan kung sino yung Best in Swimsuit Kasi parang feeling ko yun na lang yung kulang nilang sabihin na alam mo si Chelsea Manalo Best in Swimsuit yan. Kasi di ba noong una sinabi nila Miss Asia, Miss Universe Asia, tapos biglang Best National Costume, tapos biglang Best in Evening Gown. So, Best in Swimsuit. Hindi ba? So, yan. So, ako yun yung hinihintay ko. Anyway, so, sabing ganon, ang kapalaran daw ni Chelsea Manalo ay katulad daw sa kapalaran ni Michelle D dito sa Miss Universe. Actually, yung kay Michelle D, kung titignan mo, parang mas malayo yung narating ni Michelle D kasi pumasok si Michelle D sa next round Ayun yung top 10. Tapos, plus nakakuha ng maraming award. And then, si Chelsea Manalo naman, top 30, pero hindi siya nakalusot dun sa top 12. Kung nakalusot sa top 12, parang kasing level niya na yung narating ni Michelle D. Kumbaga parang talagang pantay na sila. Kasi kung ititignan natin yung ranking, mas malayo yung narating ng Michelle D kasi si Michelle D umabot sa umabot siya sa top 10. Pero kasi si Chelsea, top 30, doon siya na-include. Oo. Pero hindi siya umabot sa top 12. Kumbaga parang yung kay Michelle D ka, top 20, then top 10. So parang nakarating pa si Michelle D sa next round. Ito naman si hindi na. Hanggang doon lang sa top 30. So, medyo mababa pa din yung narating ni Chelsea. Anyway, ang importante ay hindi tayo na El Tocuyo, number 1. Number 2 ay, ayan, parehas silang umakot ng special award. Yung mga award na to, yung kay Michelle D kasi, noong last year, Best National Costume, tapos Boys for Change, and then Spirit of Carnival Award,
and fan vote, di ba? So, yan yung mga nakuha niya. Ang alam ko, ang may pa-premyo dito, yung Bongga, yung Boys for Change. Talagang nakakuha sila dyan ng cash prize. And then, hindi ko lang alam kung nakakuha siya sa Spirit of Carnival kasi sponsors to, at kung hindi ko alam kung nagamit ba ni Michelle D. And then dito naman kay Best in Evening Gown, hindi ko alam kung may cash prize ba to eh. Tapos Best National Costume, hindi ko rin alam kung may cash prize yan. And then Best National Host Country naman si Jonas. So kung iisipin mo, parehas sila ng naging sitwasyon na alam mo yon na parang humakot ng mga special award. Oo. So yun dun sa part na yun talagang pareha. So, ang tanong nun lahat, hanggang pang special award na lang ba talaga ang Pilipinas ngayon dito sa Miss Universe? O, di ba? Yun yung mga reaction ng iba. Actually, kung ako tatanungin mo, medyo nakakaloka. Kasi di ba parang nakita naman natin yung kandidata natin na pareha sa both Chelsea and Michelle D. Na they are caliber talaga. And then, hindi mo din matatawaran yung talino ng mga to pagdating sa communication skills. Pero hindi na nila talaga pinaabot doon sa dulo ng competition. So medyo nakakasad sabihin, pero yun yung totoo, na parang napaglaruan tayo dito. Ganon, yung parang, ano ba, hindi namin naiintindihan. Pinagbibigyan nyo kami ng maraming award, pero parang ang ending ay nabaliwala yung laban ng mga to. Sa totoo lang. Kasi parang, yung galing kasi nila, parang, kumbaga, kinontra, hinarangan. So, medyo naharangan sila sa part na yon. Pagkatapos, hindi na sila nakatawid hanggang sa dulo ng competition. Pero kung nabigyan niya ng chance na makarating talaga hanggang sa dulo ng competition, sa top 5, I think, yes, winner tayo. So, yan. Kasi, magaling kumuda si Chelsea, magaling din kumuda si Michelle D, di ba? So, malayo yung narating. Ayon yung masasabi kong parehas na naging kapalaran nila dito sa Miss Universe kasi parehas sila naharangan talaga para hindi na sila makarating ng top 5. So doon sa part na yon medyo naluloka ako kasi parang ang dating sa akin, sorry guys hindi ko naman biniblame yung Miss Universe. Ang dating lang kasi sa akin, parang nasayangan ako doon sa laban ng mga kandidata natin kasi alam mo na may ibubuga sila sa kompetisyon at alam mo na kaya nilang manalo sa laban na to. Kaya doon sa part na yun, medyo nakakalungkot kung iisipin mo, di ba? So yun. So pero wala naman tayong magagawa kasi tapos na yung laban at hanggang doon lang talaga yung narating nila. Kahit ano pang sabihin natin, kahit pa sabihin natin, ako malakas yung pambato natin, magaling si Michelle D, magaling si Chelsea Manalo, wala tayong magagawa kasi may desisyon na sila eh. Nagdesisyon yung judges na ayun yung ipasok at ayun yung paratingin sa dulo ng competition. Pero ang nakakaloka, di ba, parang binato tayo ng isang katutak na special award na kulang na sabihin sa atin, oh ayan, siguro naman masaya na kayo, nakuha ninyo yan. But for me, kahit pa sabihin mong special award yan, dapat natin ikagalak yan. Kasi, pag sa iba napunta yan, malulungkot pa rin tayo eh. Ano bang gusto ninyo? Yung walang award o yung merong award? Siyempre, doon tayo sa nabanggit nila, si Philippines. O, di ba? So, yun. Kasi, at the end of the story, kapag sinabi mong Chelsea Manalo, umakot ng award dyan, Best National Costume yan, at Best in Evening Gown yan. Bihira kayang mangyari sa isang pageant yung ikaw yung nag-Best in Evening Gown at Best National Costume. Hindi pa kaya masyado talaga nangyayari yun. Pili ko nga si Chelsea pang mananalo dyan ng Best in Swimsuit di ba? So yun, so masaya yan. And I think kahit pa sabihin nung iba, botohan lang naman yun, kaya lang naman nanalo. Hello, at least, di ba, nanalo tayo do sa mechanic ng games. Kasi kahit pa sabihin mo na galing yan sa botohan at walang ano dyan ng mga judges, mabuti na lang at least boto tayo ang nagdesisyon. More than doon sa sila ang nagdesisyon na hindi naman malalagay o may papanalo ang kandidata natin. So at least yan, mechanic ng game is botohan, winner na tayo dyan. Diba? So yun, nakakatuwa lang
Kasi at least, di ba, sa kabila ng lahat ay humakot pa rin tayo ng special award. And thank you, di ba? So, yan. Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo naman yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. So, syempre, maraming salamat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible guys, magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.